Kai Sotto, pinagkakaguluhan sa NBA. Well, sino ba naman ang hindi magugulat sa isang legit 7'3" big man na kayang kopyahin ang mga patented moves ng mga legendary players ng NBA? Hakeem. Kareem. Dusty Hennis hands it off to Sotto. Oh, one left. Oh, amazing. Okay. From King Kai. All right, now we're doing Dirk. 逆サイドにオリバー、それからストーがいますが、高さを生かす。カイソットのシュート。And Kristaps Porzingis. 選手交代はなく、カイソット、ここは外。Believe it or not, ito ang mga NBA players na kayang gayahin ni Kai ang kanilang mga patented moves. At 7'3", ay isa si Kai Sotto sa pinakamatangkad na players na papasok sa NBA, and he is not all about height. Isang napaka-skilled player si Kai. And in this video, ay titingnan natin ang 10 beses na ginulat ni Kai ang buong mundo ng NBA. At number 1, sa unang pagkakataon, ginulat ni Kai ang mundo nang pinakita niya ang kanyang dream shake ala Hakeem Olajuwon nung nasa youth team pa siya na talaga namang nakakagulat. Isang napakabatang Pinoy na extra tall doing the patented move of Hakeem na dream shake sa isang FIBA game na talagang nakakagulat. At number 2, ito yung nag-ala Kareem Abdul-Jabbar naman si Kai. At hindi lang ito one time nangyari, kundi sa maraming pagkakataon ay pinakitaan tayo niya ng mga insane hook shots na ala Kareem Abdul-Jabbar na talagang gumulat sa buong mundo. At number 3, Kai doing the Dirk Nowitzki patented one-legged fadeaway shot. Ito ang isa sa mga moves ni Kai na nakakagulat dahil hindi ito madaling tira. It entails a lot of skills to copy the shot of Dirk Nowitzki. Isang kagulat-gulat na move galing kay Kai. At number 4 ay ang mga 3-point sniping ni Kai na ala Kristaps Porzingis. Although hindi pa masyadong ginagamit ni Kai ang kanyang 3-point shooting, ay simula bata pa siya ay isa na talaga siyang deadly 3-point shooter. Kaya ilang beses rin niyang ginulat ang mundo na isang legit 7'3" na merong kamay sa tres. And at number 5 ay ang insane move ni Kai sa isang fast break na kung saan gumawa siya ng isang kagulat-gulat na Eurostep na totally nawala ang depensa for an easy layup. At kung hindi ka pa nagagalingan ni Kai, ay ito pa ang mga moves niya through the years na gumulat sa buong mundo. With 2 minutes 56 left on the clock, and Clark hit a 3, and there's Kai Sotto. Good finish. Good. But it's just not going to work against this New Zealand team. Sotto lays it up. At the offensive end of the floor, New Zealand continue to have an answer. It's out to an equal game high lead of 9. Nice touch from Sotto. All NBL first and second team in those inside positions. And what a pass, what a finish. Aggressive on Barry Brown is called for a foul. Here's another look. Look at that. Just throw it anywhere. He will go and get it. He's got the length, he's got the athleticism. No ego. Brooklyn, man. Well, kung titingnan natin ang mga highlights ni Kai sa buo niyang career, ay masasabi natin na napaka-skilled big man talaga si Kai at sa tingin ko ay siya ang best big man na naglalaro outside of the NBA. At balitang NBA naman, Luka Doncic and Kyrie Irving gigil na rumesbak sa Game 5. Naparalisa sina Luka Doncic at Kyrie Irving sa nakakangilong depensa ng Minnesota Timberwolves sa Game 4 ng West Finals, kaya naisahan ang Dallas Mavericks sa score na 105-100. Sa halip na maging 4-0, ay naging 3-1 ang serye
Napigil pa ang biyahe ng Dallas Mavericks sa NBA Finals, pero kagandahan ay lamang pa rin sila. Ipinahabol ng Minnesota Timberwolves kay Kyrie Irving, si Jaden McDaniels, at hindi nakaporma ang Dallas guard sa mas mataas pa sa kanya ng 7 inches na forward. At si Anthony Edwards ang pangunahing bantay ni Luka Doncic, pero inabangan ang Slovenian ng dalawang 7-footers na sina Karl Anthony Towns at Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Napuwersa sina Luka Doncic at Kyrie Irving sa kanilang lowest scoring totals at worst shooting percentages sa serye. Dieta sa combined 44 points ang dalawang Dallas Stars. Mula sa field ay 7 of 21 si Luka Doncic at 6 of 18 si Kyrie Irving. At may pinagsamang 5 of 17 attempts beyond the arc. May kasamang malas na ang mga tira dahil pahulog na ang bola sa net ay niluluwa pa ng rim. Where in the NBA man, no team is just going to lay down and give me and Luka an open shots. I think when I look at just the quality of our shots, I think a few of them could be better. A few of them were rushed. A few of them were in and out. Bulalas pa ni Kyrie Irving. At aasahan ang balikwas ng dalawa sa Game 5 na ihuhost ng Minnesota Timberwolves ngayong araw. Habang si Bronny James, dehens kakala sa NBA Draft. Mananatili ang pangalan ni Bronny James sa NBA Draft at pwedeng magsama-sama ang mag-amang LeBron James at Bronny James sa liga sa iisang team. He is a really good prospect who has a lot of room for growth. Bida ng ESPN na si Rich Paul, CEO ng Clutch Sports Group. Si Rich Paul ang agent ni LeBron James. So pupunta pa ba sa iba ang anak niya? Kinumpirma din ni LeBron James ang balita sa kanyang social media accounts. Bronny staying in draft. All caps na caption ni LeBron James sa kanyang Instagram story. Isang taon si Bronny James sa college basketball sa Southern California na nag-average siya ng 4.8 points, 2.8 rebounds, 2.1 assists per game nitong nakaraang season. Naka-25 games siya, lumiban sa umpisa ng season matapos ma-diagnose ng congenital heart disease at inabot siya ng cardiac arrest sa isang summer workout. Pero binigyan siya ng mga doktor ng go signal na maglaro ng NBA-style game at sumali na si Bronny James sa NBA Draft Combine. At ang Los Angeles Clippers ayaw magpalit ng coach at mananatili pa rin sa Los Angeles Clippers si Coach Tyronn Lue. Inanonsyo ni Shams Charania ng The Athletics at Stadium na mananatili si Coach Lue matapos pumirma ng panibagong kontrata. Ty Lue and the Los Angeles Clippers reached agreement for a 5-year contract worth nearly $70 million. Ang kasunduan ay dumating matapos lumutang ang pangalan ni Coach Lue bilang isang posibleng kandidato para sa bakanting posisyon na head coach sa Los Angeles Lakers.